Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Okay, so magandang araw sa lahat. Magandang araw sa ating mga subscriber, saka sa mga follower natin sa Facebook. So magandang araw sa inyong lahat and sana nasa mabuti tayong kalagayan. Okay, so ang pag-usapan natin mga kabarya is itong mga 10 piso na barya na kung saan ay matataas na ang presyo dito sa tinitingnan natin na source sa time na ito. Okay? So, paiba-iba kasi tayo ng mga source, mga kabarya. Meron tayong source na tinitingnan natin sa mga big time na coin industry. Then, meron din tayong source na tinitingnan natin sa mga online. So, halimbawa, no, yung mga price dito sa mga online seller. Okay? So, ang mga bariyang ito ay napakarami kasi nga ito ay mga common lamang, ngunit 'pag dito sa source natin ay sobrang laki ng mga presyo. So, bago natin simulan, kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa mga susunod nating mga video. Okay? So, itong 10 piso na 2015 ay napakarami ang mintage nito. At kung ibabase naman natin dito sa Numista, meron itong 5% na frequency. So pag 5% mga kabarya ay napakarami din ang mintage niyan. Kaya hindi natin masasabi na ito ay hard to find. Nasa common pa rin yung kanyang kondisyon. Okay? Ngunit pag dito natin ibabase mga kabarya sa source, yung sinasabi kong source natin sa ngayon ay mataas ang kanyang presyo. So itong makikita nyo, Philippine 10 Peso Coin 2015 by Metallic. So ayan meron siyang number ito na E99 number. So ito yung 2015 na 10 piso at meron siyang price dito mga kabaryan na nagkalaga ng 1,357.85 pesos yung isang piraso. So ibig sabihin mga kabarya, kung totoo ang ganitong klaseng presyo ay napakaswerte nung may hawak nitong mga 2015 na 10 pesos. So ito yung BSP na 2015 kasi napakarami ito mga kabarya. Kung kahit saan mo lang makita ito at pwede mo makuha kahit sa mga tindahan. Okay? So yan ay isa sa ating mga tinitingnan ngayon. Baka sakaling pwede nating maibenta sa ganong presyo ang ating mga 10 pesos ay tiba-tiba tayo dyan. Okay? So ito namang commemorative. So ito yung commemorative na 150 years anniversary. So ito ang kanyang detalye. Philippine 10 peso commemorative coin, KM number 285. So meron siyang 26 mm ang kanyang lapad. So dalawang piraso to. At meron siyang presyo dito na 2,149.93 pesos ang isang dito sa dalawang piraso. At kung sa US dollar, 38 US dollar yung kanyang presyo. So napakalaki na rin mga kabarya itong mga commemorative natin na 150 years anniversary. At another, itong Philippine 10 peso commemorative coin. So ito rin, isang piraso is 1,018.39 pesos. So nasa $18 pag sa US dollar ang ibabase natin. Okay? Then yung mga 2001 to 2006 na taon na 10 peso coin. So meron ditong 6 na piraso circulated Philippine 10 peso coins year 2001 to 2006. So ayan 1 coin per year. So meron siyang price na 600 pesos. So ayan mga kabaryan ang pagkakaintindi ko dito is 6 na piraso, then mula sa 2001 to 2006, and kada piraso ay iba't ibang taon. So 2001, 2002, 3, 4, 5, and 6. So ayan bali set to mga kabarya. So meron siyang 600 pesos ang price. So pag ganyan ang presyo ay medyo affordable pa lamang kasi 6, 600. So bali 100 ang isang piraso. Okay? So ito naman is 1865 to 2015 na 10 peso. So ito yung kanyang date of period sa pagiging 150 years anniversary niya.
So, Philippine 10 piso commemorative General Miguel Malvar by Metallic Coin. So, isang piraso lang ito mga kabarya, meron siyang price na 550 pesos. Okay? Then another, yung 10 pesos na Andres Bonifacio commemorative 2013. So, 250 naman ang isang piraso. Kung dito sa source natin na tinitingnan, ibabase ang kanyang presyo. Then another commemorative, itong 2016 na Philippine 10 piso Revolutionary General Antonio Luna commemorative coin. Isang piraso niya mga kabarya ay 763.79, then 13.50 sa US dollar. So malaki na rin ang presyo mga kabarya nitong commemorative. Sa bagay, marami naman naghahanap nito ng mga buyer, yung ang gusto nila is uncirculated. So pag mayroong blister pack ay ibig sabihin yan uncirculated yan. Pero pag wala na, yung dumaan na sa sirkulasyon kahit napakabago pa yan tingnan, ay hindi na yan matatawag na uncirculated. So magiging almost uncirculated na lamang siya. Ibig sabihin bababa na rin ang kanyang presyo ng konti. Okay? So ito ang panghuli. Philippine 10 piso 2010. So by Metallic, meron siyang 226 na presyo, no? 226.31. Sa dollar is $4. So ito yung 10 piso na napakarami din. Kasi ang 10 piso na 2010 ay meron siyang reverse die 3A and reverse die 3B. So ang hinahanap dito mga kabarya sa 10 pesos na 2010 ay ang reverse die 3A. So yan ay medyo mataas ang halaga kaysa 3B kasi ang 3A ay meron lamang 1.1% ang kanyang frequency at ang 3B naman ay meron siyang 16%. So napakarami yun pag 16%. Ang 1.1 is consider as hard to find na yun mga kabarya, kaya mataas ang presyo sa 3A kaysa 3B. Okay? So bago tayo magtapos ay merong ilang mga shoutout dito. Shoutout muli sa pamilya Quintana sa San Pedro, Laguna. Okay na? So sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Okay? And shoutout din sa lahat na nag-message sa atin. So napakarami itong mga message nila. Merong nagtanong na saan ibinta at saka meron ding nagtanong na bumibili ba ng ganitong barya. So ito no, napakarami itong nagtanong sa barya na 1972. So meron ding 1983 na Queen Elizabeth. So meron tayong mga video diyan mga kabarya na na-upload natin. So kung anong barya yung hawak mo, hanapin mo yung video na katulad niyan sa barya mo at malaman mo ang detalye. So kung saan pwede ibenta, so marami ang mga bumibili. Basta yung barya mo ay hard to find. So maliban doon sa mga common, halimbawa yung 1972 at saka 1974, dati kasi ay binibili natin ng 5 pesos yan dati, no? So marami nang nabili ko at ngayon nga ay may mga buyer din na bumibili niyan, napakarami per kilo. So pag common kasi mga kabarya ay binibili nila ng per kilo. At kung hard to find naman, meron naman tayong mga video diyan na nagsasabi kung ano yung hard to find, tulad ng special uncirculated na 1972, 1974 at saka yung proof version na 1974. So yun yung binibili natin ng mahal. So meron tayong presyo dyan na binigay sa mga video natin. Kaya kung meron kayong barya na tulad noon, ay hanapin nyo yung video na katulad sa inyong mga barya para malaman mo ang buong detalye. Okay, so hanggang dito lamang at maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ang OMG TV channel doon sa hindi pa nag-subscribe. Mag-subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. At ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.